Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 9:14. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Island na tinamaan. Radyo Publiko. It's Tuesday mga kabiyanan, February 10, 2026. Ang ato sa niyamangin kaupod subong iyang aga is from the Girl Scout of the Philippines, Iloilo Chapter mga kabyanan. Ang ato sa niyang hibaloon, no? Medyo maulanon ang palibot, particular man sa bahin sang syudad sang Iloilo and other parts sang Western Visayas. Talo sa kuanay for the meantime kay JP Hervas, ang inyo sining regular anchor sa programa. Sa pilaman ka mga importante nga mga transaksyon mga kaabyanan for this for today. So ang atong siniyamangin kaupod, as I've mentioned, is Marie Claire Esquadra Laruan. No? Ang atong siniyamangin kaupod for this morning sa aton program. And hibalo naton bala for quite some time. Di na ako naka-interview no, sa bahin sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Chapter, bangod-ban sang mga pila ka mga aton sinig gina-attender. But today, hibalo naton kay do kadamo gid sang ila siniya nga mga damo sinisang ilang mga aktibidad in the past, may nagkato sa mga kundiin nga mga area. And for today, ang aktibidad sang Girl Scout of the Philippines sa campsite sa bahin sang Dingle, mga kabyanan. Actually, ining organisasyon ko ng Girl Scout of the Philippines, isa ini sa mga madamo nga mga aktibidad, good for the girls, no? Sa mga aton sining nga kabataan nga ara sa elementary, no, sa high school, and ang lakip na no sa mga prep, no, ang ining activity naga-empower sa mga kabataan sa kun ano nga mga skills ginahone dugang, no, himot naton nga mangin manami, mangin maayo nga mga
human being as empowered no nga mga kababaihan ang mga aktibidad nga ginahuman mga kabyanan sang Girl Scout of the Philippines. Yara sa aton nga layna si Marie Claire Laruan, hibalon naton bala ang mga pila ka importante ang mga importante mga kabyanan nga mga hilikoto nila for today no. So ang aton siniya nga pagtinghwa nga makakuha kita sang signal as mentioned kaina medyo malain ang Tiempo and ang Dingle medyo malayo sa syudad sang Iloilo and mountainous no, may mga bukid no, may mga nabukid nga bahin. So hopefully makakuha kita sang manami nga signal from Dingle mga kabyanan. On mobile, ang aton siniyang resource person for today. And also, ang aton man nga pagpaningwa later on, no, makakuha kita sa mga update sa nanway-tuhay nga mga areas in Western Visayas, particular man sa Office of Civil Defense, sa monitoring, sa bahin sang mga grabing wala untat nga pag-ulan mga kabyanan, no? Mga gulugal umgid, magalumon ang kalangitan diri sa syudad sang Iloilo. Maghalong-halong for those nga may mga transaksyon, no? Nagabiyahe, no? Madanlog ang dalan mga kabyanan. So maghalong-halong gid sa mga naga-drive, no? Sa particular sa mga long distance nga naga-drive mga kabyanan. Maghahatag ako na sa pila ka mga pahanumdom. Hopefully makakuha kita sa update now after naton nga regain sang contact with Marie Claire Laruan. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa.
Bata, Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1986. Philippine Standard Time mga kabyanan, it's 9:24 sa tusing pagpangalaga diri sa programa. Ang atong sa diyang linya no na establish now with the Claire no sa ato sa iyang paghibalo sa mga pila ka mga importante actually no nga mga aktibidad sang Girl Scout of the Philippines subong iyang adlaw until when iniman. Ibaluntay na mga kabyanan and iban pa nga mga nagapanguna nila nga mga aktibidad sa aton nga line via Zoom kita. Hopefully nami hindi bakat ang aton sining linya with Marie Claire Laruan. Claire, good morning. Ay salamat. Good morning, Ma'am Bing. Good morning sa tanan naton nga nagapamati no kag nagalantaw. Pasensya lang kayo pakadto na kami sa camp today. Ito ang aton nga mga staff na iba naton to yesterday. So we will have our 68 na ang aton nga council camp this year, and we are expecting almost 3,000 Girl Scouts from all over Iloilo, Pasig, Guimaras, and Iloilo City. And this, the camp will officially open tomorrow, February 11 up to February 15. So expected din yung mga participants sa sining activity dira sa Dingle, Claire? We will be expecting 3,000 participants, Ma'am Ping, no, from grades 4 up to college na siya nga mga participants naton. Ang aton nga elementary, around 1,600. Then almost, ang nabilin, amo na siya mga high school na naton kag mga college naton ng mga Girl Scouts. Plus, of course, their adult leaders, ang mga chaperones naton. So anong mga in-store, anong program for today until the next few days? Yes. We prepared very exciting activities for the girls. We tie up with the 552nd Engineering Battalion dito sa Camp Hernandez. They will supervise our adventure games. Then also with the DNR, we will have our hike out and cave exploration dito sa Mount Pulabog. And then we will have choice activities. We will have self-defense. We will have our arts and crafts. And we will also have our STEM activities for the girls to learn more about at ng mga ano. So those are some. May araman kita campfire, of course, hindi ginamanula. And of course, we will have our Valentine's party in camp since sa Saturday ara pa kami sa camp and it's Valentine's. Subong medyo maulanon, amo ni ang isa ka challenge, 'di ba, sang camping. And I know dira sa campsite no, sa Campasica, bali ano gid madanlog no, kay ti mountainous ako ano, 'di ba? So anong mga preparasyon maayo bala ini for the participants? Yes. Actually, it's a big challenge, not only for the participants, but also for us, no, nga nag-coordinate sa mga event. But rest assured that we coordinated with the LGUs, the barangay officials, the TANOTs, our partners dito sa Dingle. We work together. Subong actually, ang aton ng mga barangay TANOTs sa mga barangays dito, several barangays, Sinibaan, Tanghawan, San Jose, and then Pandan. They are helping us manage the traffic because we are expecting that the participants will arrive today. So, actually, budlay gid siya mambing because subong nga daan, ang kalsada pakadto dito sa Campasica mismo, pasulod gid dito sa Campasica is under construction. So, wala pa gid siya matapos. Nagre-route kita before our entrance is diri sa Tanghawan. But since nga daw, hindi kinamon marisko ang safety sa mga bata, kay una best ang dalan one way lang tapos nagainulan pa, we transferred our entrance dito sa Sinibaan, one way lang ta. Then ma-exit sila diri sa may Tanghawan.
pagwa na sa Campasita. And then, ang atong security, we coordinated with the Philippine Air Force and the PNP naton sa Dingle. So, ara to sila subong nagabuligid sa aton. And very challenging also sa part sa mga kabataan because ang camping nga ini is a training for them, no? Training sa ilang maging responsible, maging kabalo manghimo sa ilang magagamit. So at first we thought nga hasta lang sila sa may kanto kasulod dira sa amon, nung gamay man lang nga lalakton, they have to bit their things and the other gamit nila. Pero since na daw hindi man namin ang tsimpo, we allowed the salakyan nga magsulod sa camp pero hasta lang dira sa administration building. So paghalin sa mga bata nila sa ilang balay, that's already part of their training. The survival, wet camping ng amon subong kay ang advice sa amon is mainulan din siya ano Friday. But since everything's there, nakalatag na tanan, nakaprepara na tanan, we have no choice. Padayuno naton. And this is a good training also. Ang advantage lang sa niya is good training for the girls because they will learn a lot dito. Pwede natin ma-name ang mga nagapanguna nga mga, I know, damo kamudira nga mga opisyales. So, sinusubong ang nagapanguna gidira sa sining activity sa campsite? Subong kay actually our council board is hands-on dito sa pagbulig sa aton. So our council president is not here sa aton kay nag-abroad ata si Tita Joy, but then the preparations are dito sa pagbulig. And then of course we have our vice president si Tita Bumbing Po, si Tita Cosette Defensor, si Tita Ami Pitalgo nga naga-oversee sa mga ginahikot naton. And of course the council staff headed by yours truly nga naga-baka-baka kag nagapulaw-butaw para matigayon ang ini nga mga event naton. And aside from this, no, ang ining activity yearly nagahiwat gid man no sang parehong activity dira sa Dingle, Claire? Yes, ma'am. Yes, ma'am Bing. Every year may ara kita nga camping gid nga ginahiwat sa Campasita. Ang iban gani nagambal nga permi lang sa Campasita kuno nga aton nga camping. Hindi pwede sa iban nga lugar. You know what? Because ang aton nga mga kabataan are all girls. Yeah. So we have to protect them. Ang Campasita abi naton is an established camp. May fence siya. So during camp are all, it's of course not bulig sa ato ng ating mga electric sang lalaki nga makasulod sa puro gidya babae. So every year once lang or may mga iban pagid nga mga minor activity nga gina-conduct dira? Ang ating camp isa lang na siya, annually lang ng ato na council camp, but sometimes we conduct our basic training course, our outdoor course, our patrol leaders campers permit course dira man na natin sa ginabutang sa camp. Our Star Holiday, Star Revel, ang one-day camp for the grades 1 as the grade 3. And of course, for our kinder also, we prepared activities for them, dira man sa camp. May kapamangkot bala diri no kung sino naga-maintain sang campsite dira sa Dingle? Since Campasita is owned by the Girl Scouts, so we have our caretaker. Kami gid sa Girl Scouts ang naga-maintain dira. So sometimes the local government, ang munisipyo sang Dingle, nagahatag lang sang little amount to maintain the camp para pang gasolina lang sang aton nga mga grass cutter. So naga-help man ang LGU because ang LGU sang Dingle has been our partner for quite some time naman. So ara din sila partner. Yes. Aside from sini nga mga major activity, just few days ago or or yesterday or the other day, may mga activity nga gintambungan, ginkadtuan, anong mga previous activities nga pwede naton ma-share? Just last January 26 to 31, we sent 8 girls and 1 adult to an international camp sa Taiwan. And the camp next sa Taiwan, ginatinan sang 8 naton ka mga kabataan. Those girls are senior high schools,
from different schools sa Roberto Terol National High School sa Concepcion, Iloilo Doctors College, taga Santa Barbara National Comprehensive High School. Sila na ang mga nag-participate dito sa Camp Next sa Taiwan. Then tomorrow, our 16 senior and cadet Girl Scout with troop leaders, they will be attending the 44th National Camps ng Girl Scouts sa Davao, sa Toril, Davao City. Up to February 18. So they will leave tomorrow. The camp will officially start on February 13 to 18. So, 8 silang kabataan from nanarisari ng mga eskwelahan man, Iloilo National High School, CPU, Iloilo Doctors College, Ramon Avancania National High School, Santa Barbara National High School, Potota National Comprehensive High School, Lambunaw National High School. Kagang aton nga troop leader, si Mrs. Leonida Lusaria from Bingawan District, kag si Miss Rona Paloma sang Iloilo National High School. Yes. Hindi lang na for the 2026 pa lang na ha. May mga coming pa nga mga activity. I know very active ang Facebook page sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Chapter Claire. Yes, Ma'am Bing. We are always updated sa ating social media accounts, no? Especially sa Facebook. So you can check, you can add, you can like our Facebook page. Yes. It's GSP, Iloilo Council. Amo na siyang ating official Facebook page. So for now, mga pila na ang, I know every year daw may additional ginaya nga number for the Girl Scouts, no? So for now, as of siguro 2025, mga pila na ang siguro members sa Girl Scout of the Philippines Iloilo and Guimaras na gali. Actually, we are the... Yes, ma'am. Iloilo Guimaras. Actually, we are the second highest in terms of membership sa whole Visayas region. Number 1, ang Cebu. Number 2, kita with 127,000 members as of January 2026. So paano ang pagpa-member na, for example, is it automatic from the elementary and then high school? Ano siya, Claire? Actually, ang membership natin sa Girl Scout, unlike before nga mandatory siya, subong it's voluntary. So only those who are willing to participate in Girl Scouting. But in the case of Iloilo City Government, Guimaras Province, and Pasig City, ang ilang mga girls dira is sponsored by the LGU. So ang membership nga 50 pesos and 50 centavos ang LGU nila nagabayad. So ang Girl Scouts from Guimaras and Iloilo City and Pasig City 100% nga tanan nag-eskwela sa public schools are members of the Girl Scouts. Well, sa province naman, there are municipalities na gina-shoulder man sa munisipyo, like sa Cabatuan District. Ang bilog ng Cabatuan 1 and Cabatuan 2 districts are sponsored by the LGU. Estancia, I think, is also sponsored by the LGU. Pero ang iba hindi sponsored by the LGU, ang parents ang nag-sponsor sa ila, nagabayad sa ila sa 50 pesos at 50 centavos. And abalaan ko ang mga members o kung bilang Girl Scout, kadamo na gini siya mga achievers, no? Ang isa diri ang ang guest naton mga kabyanan sa aton programa si Miss Claire, and ang mga elementary, no, ang high school, mga city mayor, mga provincial, mga governor sang di ba, no, province governor, no, mga city mayor, no, mga ara na sila permit sa nagapanguna, no, ang mga members sang Girl Scout, kag syempre pa mga nag-graduate sa college, mga very nasubong, very established na, no. Damo-damo lang kung isipon ta, Claire, no, ang mga produkto sa Girl Scout, di ba, ang ginhone sang inyo, no, nga mga officers sang Girl Scout Iloilo. Yes, Ma'am Bing, actually, we are very happy din sa Iloilo Council because just recently, di ba may nursing board exam, may teachers board exam, may bar exam.
may anak ta mga Chief Girl Scout medalist nga mga nakapasar dira. So, ako ay very happy because these girls, na daw kaagi, gid sila pala sa akon sa pagpungkos ko sa Girl Scout. Sila ni mga first few girls na ko nga ginbuligan, kag gintudloan sa ilang Chief Girl Scout Medal Scheme Project. And I'm very proud sa ila kay subong mga nurses na sila. Actually, exactly upod ko sa lakihan, Ariel. Si Nila Jane, she is a registered nurse. And to give back sa iyang natunan man sa Girl Scout, she will be volunteering as our camp nurse dito sa Camp Subong. So, pakanto kami sa Camp Lupot kami. And I'm very happy kay not just nga ang achievement sa ila, but what is important is they help the community. Kaya ang Chief Girl Scout Medal Scheme Project natin is a one-year community project implementation sa aton ng mga kabataan under the areas of livelihood, health, ecology, and cultural heritage. So mapili sila dara ang isa nila ka pwede project sa isa ka community, then they have to work for it for 1 year. After 1 year, turn over na nila sa barangay para i-maintain sa barangay. So there's proper documentation, may logbook ng mga bata natin yung ginumpra, then i-evaluate na siya sa regional level and sa national level. Once na makapasar ka sa evaluation, then automatically you will be awarded as one of the Chief Girl Scout medalists sa Philippines dito sa PICC. Last year, we awarded 28 girls dito sa PICC sa November 27, 28 sila. But this year, our applicants, nakalabot kami 38. So imagine mo, 38 girls is equivalent to 38 community projects sa mga communities na gipili nila. So it's really heartwarming and very thankful ako sa mga kabataan and even sa parents and also sa parents kag sa mga troop leaders nila for sacrificing also kay hindi man basta-basta mo may mag-apply ka pa lang sa Chief Girl Scout, may mga qualifications man. So you should be a seasoned camper, dapat naka-council camp ka, naka-attend ka sa regional camp. And ang national gani hindi na siya required, kaya limited na ang number na makaupod. Pero at least ara ka sa regional camp, nakaupod ka, so medyo magasto ka gidanay gamay before ka maka-apply sa Chief Girl Scout. So ang pag-apply naman yung sa Chief Girl Scout, hindi ko tambalon nga imo project, imo gasto, no. Ang essence ng Chief Girl Scout is you will be able to tap the cooperation, the help sang community, sang LGU, sang imo nga mga beneficiaries, pag sang imo nga mga parehas nga Girl Scouts nga magbulig sa imo. So, gina-train gid ang bata nga maging well-rounded leader, kag responsible gid nga pagka-citizen something. Okay. So, I know sa mga grabe nga guidance from mga officers, no? Grabe nga mga programs nga ginapatuman. Kuan gid, no? Very busy ang mga kabataan ng mga participants o mga members. So, good luck sa inyong activity. Hopefully, hindi na mag-ulan gida masyado, no? Pero dira sa bahin sang Dingle, daw dira gina. Pero wala landslide dira sa campsite. Wala, Mambing, because our campsite is hindi man gid siya sa hilly part. Though may ara nga padalom siya, pero tidamo kahoy naton niya sa kapasita. Kag wala landslide sa aton dito. Balanaw gamay lang Pero we are all good dito. Okay, so thank you very much ang time. Hopefully going smooth ang inyong sining nga activity dira sa Campasica and ang inyong hindi masyado challenging, no, sa panahon nga ginaatubang naton subong. Claire, thank you gid. So much, Mambing. Salamat sa inyo tanan. Thank you, parents, for all the support. Mambing, you are also invited. If you have time to visit our camp and see our girls kung paano kita nangihiwag sa council camp, you are all welcome up to Sunday. So, madamo kita salamat sa inyong tanan and maayong aga. Yes, good morning gid. How I love for me nga magkadto gida bala mag-join kung kis ating time naton do ginalagas man, no. So next time hopefully ma-take time out kami, no, with our mga honorary members sa Girl Scouts nga maka-help man kag maka-witness sa mga activities. Thank you gid Diwat, Marie Claire Esquadra Laruan, mga kabyanan sa Girl Scout of the Philippines, Iloilo. Halong-halong, thank you gid.
ang aton siniman partner no sa Girl Scout with the Philippines ang ila sining mga activity actually gusto tagid do nga maka-join sa sining mga activity mga kabyanan dugay na no nga wala naka-witness, wala naka-join sa ining mga participants mga kabyanan. So hopefully the next time aton gid ining hatagan man sang kay gayunan para nga maka-experience liwat no kay ti Girl Scout kuno will always be a Girl Scout no. So isa kita dira mga kabyanan kag ti honorary member kita sa Girl Scout of the Philippines Iloilo. Maghatag ako anay sa pila ka mga pahanumdom, standby mga kabyanan. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 9:48 mga kabyanan sa aton sing pagpangalagad. Pila lang sa mga pagpanamayaw naton sa aton sa mga nakatutok man sa sining nga mga oras, ang aton sini pagtamyaw sa kay akon sini nga brother si Irol Pabiona, happy birthday in heaven. And for those nga sa ulog sa ilas mga kaadlawan man, malipayon
Malipayon nga pagsaulog sang inyo mga kaadlawan. Ginaimbitar ko ka mga kabyanan sa pagtutok diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga mga local program na karon sa hapon. Ang Balita Sosyal, alauna, tubtob alas 2. Ang Bantay Banwa, alas 2, tubtob alas 3. Kag ang partnership namon with Iloilo Science and Technology University, ang Hello Isat You. Ang ila segment subong iyang Martes is Ladies First. So, isa pagid no sa aton sa local programan karon mga alas 4 ang Headliners Boss. For those nga luyag pagid no nga or na miss ining ang programa kay ang Meta from time to time no may mga time frame lang nga gina-delete nila ang mga programs sa Facebook. So, pwede ka mugid lantaw sa amon sin iyang YouTube channel ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ang amon sin iyang Facebook page for those nga luyag mag-message sa amon ang amon Messenger no personally naga-interact ang Radyo Pilipinas staff sa inyong mga messages, so do message us. And sa ako naman mga partner, subong iyang edisyon sang programa Balita Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Sa studio, si Rochelle Jones Sotahero. Sa bahin sang transmitter, si Jeffrey Bitita. Temporaryo lang ako nga nagbulos diri mga kabyanan sa kay JP Hervas sa buwas no magabalikin ni siya sa parehong oras sa pag-deliver sa mga impormasyon kag mga iban pa nga mga programa sang ahensya sang gobyerno. May mga iban pa kami nga mga programa partner with other government agency, the likes of Department of Environment and Natural Resources Office, Region 6, also with the Philippine Information Agency, kag ang Department of Trade and Industry. Magasulod man sa ila sining nga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo ang Department of Labor and Employment. So inyo inabantayan mga kabyanan ang mga ila sining nga mga advokasya, ila mga programs, mga projects mabatian sa ila sining nga segment man diri kun isa ka oras nga program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maghalong-halong gid mga kabyanan sa inyong nga paglibot o kung sa 2 months ang inyong mga transaction for the day, ang aton sa iyang pagbantay gid sa lakas ng panahon. For those nga ara sa mga malayo, medyo ginabaha permi nga mga area kag ang ginalandslide permi no nga mga area maghalong-halong gid no as mentioned man sang mga aton sa iyang nga mga ahensya sang gobyerno nga kung sa diin identified ang mga area nga ginabaha, identified ang mga area nga permi ginalandslide maghalong-halong gid no kag evacuate o kung magpadulong sa hilway nga lugar kung mabatyagan ang mga ini nga mga kalamidad. Dali na lang ako anay kutob sa aton sing pagpanglagad karon iya nga edisyon. It's February 10, 2026 no sa buwas ang pagsaulog naman sang ika-40th. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid